ginagawa nila. Minsan, yung napatay, kunyari, may kapansanan. Diba? Sabi ng laban, paano nga paglaban yung may kapansanan, no? Naalala mo ba si Kian de los Santos, di ba? Yung pinaluhod. Pinaluhod. So, paano pinalabas na ng laban daw. Pero, actually, nung inimbestigahan niya ng maigi, nung NBI, lumalabas na walang nangyaring shootout, no? Tapos may problema dyan sa iniintay Soko, no? Kasi kadalasan, hindi napuruhan yung victims. So, medyo buhay pa? Buhay pa. So, pagdating ng Soko, tumatayo. Oo. Tumatayo, di ba? Okay. So, sinasabi nila, walang shootout. In-execute kami, gano'n. So, I think may ilang gantong kaso na hinawakan yung CHR. No? Tinago nila yung victim. No? Kasi nga, hindi naman tayo lumalabas. Wala naman shootout, no? So, ayan yung mga talagang anomalous na nangyayari dyan, no? Pero kayo, dun sa series nyo, may na-encounter kayo something similar to that? Yung supposedly pero buhay? Oo, yung isang sa Tondo ako nangyayari yan. Tondo yung nabuhay. Tapos yung isa pang kaso sa Malate, no? Riding in tandem. Yung kanilang target nasa motor din, no? Yung target hindi napuruhan. Tapos yung bumaril na riding in tandem, nalaglag pa sa motor. So, comedy of errors yan. So, ganyan may magandang kaso, no? Ngayon, dahil may nawabuhay at tumatayo, so very embarrassing, di ba, sa pulis. So, nag-meeting sa karamihan. So, napagkasunduan na huwag nang hintayin yung Soko. So, ang gagawin na lang ng mga pulis natin rin sa ospital, yung nabaril nila, no? Kung buhay pa, along the way, tutuloyan na, no? So, yun ang sabi sa amin ng isa naming source sa loob na police. So, because of that, ang may story kaming special report kaming ginawa na dead on arrival. Oo, yun yan. Nakita ko yun. Dead on arrival, yun. Oo, kasi pinapatay na. Pinapatay na yung... So, nakita nyo guys, ang daming mga anomalous no, doon sa war on drugs si Duterte. Andiyan yung katulad ng kwento kanina, no? Ng itong journalist na yan na yun bang buhay pa, no? May mga incident daw na buhay pa tapos tumatayo pag andyan na yung Soko. So, ang ginagawa, mga kaibigan, pag ganon, andyan na yung human rights, yung CHR. So, hindi na nila pwedeng patayin yun. Andyan na yung CHR eh. So, nag-meeting sila mga guys na kapag may mga nangyari daw, no, na yung kanilang biktima ay may buhay pa, ay dadalhin sa ospital at habang nasa way, no, habang papunta ng hospital, ay lalagutan na nila ng hininga. Para pagdating talaga sa hospital, ay talagang tsugi na. No? So, ganyan mga guys. So, ibig sabihin, no, kung titignan natin, no, yung mga report, kung titignan natin lahat ng mga report, guys, tungkol dito, ang masasabi ko, mga guys, ang laki ng kasalanan ni RRD. Anong ginawa niya sa mga kapulisan? Tinuruan niya na ang mga kapulisan ay maging monster. Tinuruan niya na ang mga kapulisan ay maging demon. Mawalan ng yung pagiging makatao. Mawalan ng emosyon. Basta mag-kill. No? So ganyan mga guys sa panahon ni RRD. Tinuruan niya ang mga kapulisan na maging monster.
No wonder, mga guys, kaya naman pala, ang ginawa niya sa mga kapulisan, itinaas niya ang sahod ng talagang mataas. Kaya naman pala. Ano yun? Para to pacify them? Kasi ginawa niyang halimaw ang mga kapulisan natin. Kaya naman pala, sa mga panahon nun, mga guys, no? May mga pulis na talagang pumapatay in public, di ba? During the broad daylight, pumapatay. Kasi sanay na sanay na. Katulad nung yung isang pulis sa, saan ba yun, mga guys? Pampanga o Batangas o Bulacan, nakalimutan ko na, no? Yung sikat na sikat ang araw, pinatay niya, pinaslang niya yung mag-ina. Po, di ba? Pinaslang niya. Kaharap yung anak. Yung anak hindi man lang na-shock. Na yung pulis baliwala lang. So, sabi ko, wow, ibig sabihin, grabe yung ginawa ni Duterte. Ginawa niyang monster ang kapulisan natin na dapat sa mga pulis, sila yung magpatupad ng batas. Pero ang nangyari, mga guys, hindi sila nagpatupad ng batas, kundi iniligay nila yung batas sa kanilang mga kamay. 'Di ba? At kahit alam nila na, syempre mga guys, yung mga yan, nag-aral yung mga yan. May mga sinumpaan yung mga yan na maging tapat sa tungkulin. Pero kahit alam nila na masama yung ginagawa nila, na yung mga nahuhuli nila, ng mga addict, pusher, kahit hindi naman ng laban, sinusugi. Tinataniman ng droga, yung iba naman, nilalagyan ng baril kahit wala namang baril. No? So, ganun ang ginawa ni Duterte sa mga kapulisan. Nakakaawa ang mga kapulisan. At yung mga riding and tandem, mga guys, napag-alaman, no? Ayon sa investigasyon ni itong journalist na to, nakalimutan ko yung pangalan eh. Mahaba pa kasi yun, guys. Ikakwento ko na lang sa inyo kasi mahaba yun eh. Yung interview na yan. Ayon pa sa kanyang mga guys, napag-alaman niya doon sa loob, no? Kasi merong pulis na nasa loob na nagkwento lahat noon, no? Nung kanyang na-imbestiga, no? Nagkwento na yung pala, mga guys, ang ginagawa pala ng mga kapulisan na to, no, sa panahon ni Duterte. Yun nga, ano ba tawag doon, yung nagkukunwari sila na riding and tandem, no? Riding and tandem. Usually, ang mga riding and tandem, guys, sila yung mga bagitong pulis, no? Ayon sa kanyang investigasyon, no? Mga bagitong pulis yung mga yan. Parang yung ginagawang, ano ba tawag doon? Yung parang initiation na parang sa fraternity na susubukan ka kung kaya mo bang gawin to. So, yun daw, mga guys, yung mga riding and tandem na madalas na ginagamit, no, nung drug war para tsumugi ng mga addict daw, mga pusher. Yun sila pala ay mga pulis, na mga bagitong pulis, mga baguhan na pulis. Kita nyo? Kung ikaw pulis ka, baguhan ka, pagkatapos pataas pa yung values mo, di ba? Kasi mga bagong pulis yan eh. Pagkatapos uutusan ka, ito gawin nyo ha. Yan, riding and tandem kayo. Pagkatapos etong ichuchugin nyo to. Nakasama yan sa listahan. Anong mafe-feel mo? Na kahit ayaw mong gawin, susunod ka na lang. Kasi hindi ka pwedeng umayaw. Dahil kapag umaayaw at hindi ka daw susunod, aakusahan ka pa, isasama ka pa sa drug list. See? Kita nyo? So, sa panahon pala ni Digong, mga guys, ang mga kapulisan ay ginawa niyang monster. Ginawa niyang kriminal ang ating mga kapulisan. Nakakaawa. So, pasalamat na lang tayo, mga guys. At ngayon, nagkaroon tayo ng Pangulo na iba ang mindset
na ano na mga guys, Admin o reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga sila. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero galingan mo lang, dagdagan mo pa mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.